Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napakagandang partnership, no? Yung PPP, Public-Private Partnership ng ng rehab ng ating pambansang paliparan. Yung pong sinasabi nating Manila Airport. At ayaw mong banggitin yung pangalan nung Bakit? Malas yun eh. Gusto ko Manila Airport eh. Ibig ko sabihin, ibalik nyo na po yan sa Manila International Airport. Alam ko, executive order lang yung pangalan yan, nakalagay dyan eh. Kaya malas yan eh. Diba? No? Correct nyo ako kung tama ako. Alam ko, executive order lang yan ni Coricong eh. Isa bang batas yan? Naming yung Manila, Manila International Airport. Diba mga kababayan? Batas ba yan? Tingnan nga natin. Oh, eto pala, batas po pala mga kababayan. Republic Act 6639, an act renaming the Manila International Airport as yung pangalan ng Judas. Ayaw ko nang banggitin. Baka malasin tayo. Mahawa pa tayo ng kamalasan tulad ni Kubuloy at Duterte. Ha? Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at share ng ating videos, ganun din po sa mga nagbi-video replay at doon po sa mga regular ng ating video premiere, the likes of Ate Marie Cris Hernandez, Elora Liz, si Ai Chang, Mighty Baisa, Mami B, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Umali, si Miyu, no? Nandiyan po sila. Si Priscilla, nabanggit ko na, no? Happy birthday ulit sa'yo. Si RN Tusen, si Red, si Danny Reynado, at doon sa mga hindi ko pa mabanggit, pagpasensyohan na po kayo. No? Si Carcleya, laging nahuhuli si Carcleya, yung magpapalit yun. So eto po, no, mga kababayan, yung sinasabi nating PPP, no, tuwang-tuwa po ang Pangulo dyan kasi alam nyo kung bakit. Itong ating pambansang paliparan, punong-puno ng kabalbalan. No? Yung 'di ba yung latest, yung surot at daga, hindi ko na nga po kinontent yan kasi baka mamura ko na ang DOTR talaga eh. Prior to that, yung mga na-o-upload, yung brown out, yung mga deckwaters, mga nang didekwat ng mga gagamitan ng pasahero, no? Mga natitemp yung mga trabahador dyan, yung OTS ba yun? Di ba maraming nahuling ganon? Ang tanong natin dyan, yan ba na nyo na, nasawata nyo na? Wala na ba yan? Ang balita pa nga, nakabasa ako ng balita, bumabalik na yata ang tanim bala. Pangulong Bongbong Marcos, paano na yan? Hopefully, dito sa PPP, Public-Private Partnership na ito, na kung saan isang malaking Pilipino businessman ang nagwagi dyan na sila ang magmamanage for privatization. Hindi po, ibig sabihin, ipaprivatize ang nang naiya. Yun lang pong management. Para po, gumanda-ganda naman. Para may accountability sila. Kasi itong mga suwail, mga mafia dyan sa loob ng paliparan na yan, no, nasisira ang imahe natin. Laging may delays, long queues, laging may aberya na o-upload. No? Biruin nyo yung mga tripping ng ibang mga immigration officer. Pag nag-trip sila, halimbawa, babae, mag-isa lang, gustong pumuntang lumabas ng bansa, ang dami-dami dalang mga dokumento. Napanood nyo naman siguro yung mga yan. Bakit ganyan? No? Hopefully ito, sa pamamagitan ni SMC Group, si Atong Ang ba ito, no? Yung pong head honcho ng San Miguel Corporation, matulungan nyo pong gumanda, no, ang imahe ng ating pambansang paliparan, no? Hopefully po sa tulong nitong San Miguel Corporation ni Atong Ang ba, no? Tama po ba o mali, no?
maayos nyo po, lalo na yung serbisyo. No? Wala na yung babalutin mo yung luggage mo, titingin ka 360 kung sino yung lumalapit sa'yo, may ilalaglag na bala o ilalaglag na droga, tataniman ka ng mga ganyan. Diba? Tapos yung mga immigration officer, patapik-tapik, yung pala nangangailangan ng paipit, palaglag sa kanilang mga bulsa. Sana sa pamamagitan po nitong SMC na siyang nanalo para po pagandahin, i-rehabilitate. No? Bakit mo kailangang i-rehab? Kasi kung baga sa adik, lumong-lumo ka na. No? Ang tanging pag-asa na lang ay i-seclude ka. No? Gamutin ka. Rehab nga eh. Kaya ganun po ang kalagayan ng pambansang paliparan kasi gawa ng mga tiwaling nandyan. Kawalan ng urgency para magbigay ng tama at honest na serbisyo. Punong-puno ng mga demonyo ang nandyan. Kaya mabuti na lang, sige, payag na tayo. Diba? Payag na tayo na magkaroon ng private-public partnership. Kasi hindi kaya, no? Hindi kaya ng gobyerno lang. Siguro pag itong private entity na, yun, gagawa na sila ng mas mahigpit na patakaran sa kanilang mga empleyado. Mga suwail eh. Tingnan nyo ha. Ito, bago natin basahin yung balita, experience natin dyan. Dyan, lalo kahit saan dyan. Kahit nasa ang terminal dyan. Ewan ko lang, yung terminal 3 ba? Ay, napasok ko lang, terminal 1. At yung isa, yung dating PAL, yun nandun pa sila. Bago sila lumipat sa terminal 1, naging terminal 2 muna yata sila. No? Biruin nyo, pag entrance mo, nandun na yung security. Pasok mo yung luggage mo. Hindi ka pa nakapag-check-in yan ha. Pagpasok mo pa lang dyan sa Terminal 1, may guard na. Titignan na kung meron kang ticket, passport mo. Paglagpas mo doon, merong screening. Pasok mo yung luggage mo. Ikaw, pasok ka. Yun. Tapos, punta ka doon sa counter kung saan kang airline. Check-in ka. Tapos, tulad nung sapal, no? Nung huling-huling uwi namin ng 2019, pinabuksan lahat eh. No? Grabe yun. Pahirap talaga. Tapos, pasok ka ng immigration. Pipicturean ka. Ganon. Pagtapos mo ng immigration, another security check. Wala naman na yung malalaking luggage, kundi yung mga hand carries mo lang. Diba? Ayun. Ganon kahigpit. Ganon ka nuisance. Ganon ka tedious. Pero may nakakalusot pa rin na mga mafia na o-upload. Tanimbala. Kakatakot yung tanim droga kasi walang bail yan. Bumabalik daw, sabi nila. Pangulong Bongbong Marcos. So, siguro kaya yan. Private partnership na lang tayo. Ha? Diba? Hindi tulad dito. Example ko lang sa inyo. Diyan, sa San Diego Airport, International Airport, sa Lindbergh. Yung departure, pwede kang mag-park and then you can drop your kung sino i-drop mo sa airport, sa departure, kung sino lilipad. Pwede kayong pumasok ng airport. Kung mahaba-haba pa yung oras nyo, magkape kayo doon, kumain kayo. Pwede. Magbanyo, malinis. Walang aberya. Walang security guard. Di ba? Kasi, yung sistema maayos. Everybody is following what is the rules and regulations and the law. Yung enforcement ng batas at ng patakaran talagang ini-enforce. Sa atin, mga salaula kasi yung mga tao na iba, hindi po lahat ha. Sa arrival na lang. Bakit tayo dun sa Terminal 1? Sa Terminal 2, nandun lang tayo sa labas. Nag-aantay, hindi ka pwedeng pumasok ng airport. Hindi sa maliit ang airport eh. Nasa pag-uugali kasi. Diba? Ma-overwhelm. Anong gagawin? Gano'n. Nagagalala kayo. Gano'n. Dito, yung arrival. Diyan, San Diego. Kung mahaba-haba oras ko, gusto kong magkape, manood ng TV doon, pasok ako sa airport. Walang magtatanong sa'yo. Teka, may ticket ka ba? Ganito. Sino hanapin mo? Wala. May mga gwardiya. Flow of traffic. Airport police ang tawag. Diba? Saka isa lang ang security check. After na
ma-check-in mo yung, kung may check-in luggage ka, gusto mo nang pumasok sa dun sa gate mo, pasok ka na sa TSA, isa lang, wala. Siyempre, check din nila yung, yun lang yung security check. Yung hand carry mo, labas mo yung mga electronic gadget mo. Ganun lang. Sa atin, how many? Di ba? Very tedious. Kaya nga sabi nila, you have to be in the airport 5 hours before your flight. Kasi mamaya ma-upload ka. Ang masamay, na-o-upload eh. Aalis ka na nga lang. Magtutur ka lang, na-o-upload ka pa. Pambihira naman. Gusto ngang umalis eh. Di ba? Magtutur lang. Yung iba ino-upload. Kung talagang legit na human trafficking sila, so be it. Yun ang dapat. Pero yung mag-isa, dalawa lang sila, pinakita naman ng ebidensya, hindi sila mag-human trafficking o what? Ino-upload. Mga power trip eh. Di ba? Yun ang experience natin eh. Hindi natin magawa yun dito kasi unang-una, parang nasa atin na yung, ang gulo-gulo, ganyan, hindi marusumunod sa patakaran, sa batas. Kaya, nare-restrict tayo, nakita nyo? Ganun na ganun. Lalo na sa Terminal 1, bababa ka pa dun, oh. Di ba? Kaya kami, nung 2019, dumating kami dyan. Hindi muna kami bumaba dun. May waiting area sa loob ng airport, yung parang taxi rin. Doon kami. Kunwari, nag-antay ng taxi, hindi naman. Kasi yung sundo namin, wala pa. O, tawag ako. Nasaan ka na? Lapit na ako, dito na ako sa gate. O, sige. Tawagan kita ulit in 10 minutes. Ay, pala, 30 minutes. Tagal, traffic. Ando na siya sa airport. Tagal lang. Hindi makahanap ng parking. Di ba? O yun. Doon lang kami. Sabi ko, tayo bababa dyan. Init. Dito lang tayo. Kunwari, nagantay tayo ng taxi. Di ba? Sana mabago. Mabago to ng grupo ni Atong Ang. Ito po, balita sa Presidential Communications Office. PBBM on Manila Airport Rehab. Kita nyo. Bakit i-rehab? Alam nyo na. Di ba? One great catch-up plan tells SMC Group to abide by the PPP contract, yung Public Partnership Program. President Marcos considered the rehabilitation of the Manila International Airport as a great catch-up plan, urging the San Miguel Corporation and its consortium to abide by the contract stated under the public-private partnership. Quote, in a nutshell, we are embarking and we have to admit this is only on a purely major catch-up plan. So let us be reminded that the bottom line of the Manila International Airport's resurgence nakuha nyo. Manila International Airport. Baka may nagpapal na ng bill dyan to repeal Republic Act. Yung kaninang binasa ko, 6639 ba yun? Naming Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport. Malas yun eh. Bakit yung pinangalan sa Ninoy Aquino International Airport yan? Bakit? Pinagawa ba yan ni Ninoy? Pera ba ng mga Aquino pinambayad yan? Di ba? Tapos may mga ribulto pa dyan daw ni Ninoy. Tanggalin nyo na yan! Ano sabi ng Pangulo? Manila International Airport's resurgence is not what it will bring to the coffers of our government, but the comfort. Komportable. Wala kang iniisip na may maglalaglag ng bala, wala kang iniisip na maglalaglag ng droga, wala kang iniisip na magnanakaw ng gamit mo. That is what you call comfort. Wala kang iisipin. Hindi ka tumitingin sa lahat ng, teka muna, ano ba nawawala dito? Baka mayroong naglaglag dito. Tutunog na lang sa x-ray. Di ba? Kuha niyo yan? It will bring to the passengers. The President made the remarks during the signing of the project concession agreement at the Kalayaan Hall in Malacanang Monday. It was evaluated within a record-breaking 7 weeks. Wow! Making it the fastest PPP project proposals to be approved in history. President Marcos, however, pointed out that the government did not sacrifice scrutiny for speed, saying it was fastidiously, ang tibay namang mga English nito, Mr. President. I know you're so eloquent. You know.
fastidiously, fast daw, mabilis, examine at every step of the way, and it was open, transparent, and competitive, aligned with international best practices in restructuring and tendering bankable and fair PPP projects. He said the PPP project is the fruit of unity, of vision, of purpose. So I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues that will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. Ayan. Marcos said he remains confident that SMC President Ramon Ang, Ramon Ang pala, hindi pala si Atong Ang, sorry po Ramon Ang, who vowed to fix the airport problem, will manage to, by hook or by crook, comply with the PPP contract. Sana naman po, Mr. Ang, no? Ito yung inchik na may pusong Pinoy. Yan ang commendable. Kung pro-Philippines, pro-Filipino na inchik, commendable. Sana po, mapaganda niyo ang serbisyo. Tanggalin niyo yung mga makakati ang kamay at yung mga malilisyosong pag-iisip. The President said the comprehensive modernization of the Manila International Airport in partnership with the private sector is finally taking off after more than 30 years of bureaucratic inertia, political turbulence, legal wranglings, among others. Correct. Tama yan. So, inaasam natin, how many months? Sabi, nabasa ko dito dati, 6 months lang Marirehab siya Tanggalin nyo po. Tanggalin nyo. Yung mga tiwali dyan, yung mafia dyan. No? Kaya, at least ito, private na. No? Sige. Kawawa kayo dyan. Huwag kayong magreklamo pag napatunayang mga tiwali kayo. Dapat, totoo lang tigpasin ang mga kamay nyo Marcos said the Filipino people will continue to suffer the problem if it is left unresolved. The gateway that should be the red carpet to our country has become a dirty rag that unfairly defines a visitor's first impression, which we all know is extremely important for all those who are tourists, who are travelers, who are for any reason have come into the Philippines. Ayan, tama yan. The chief executive also recalled that some people would compare the Philippines airport to those airports in Hong Kong and Singapore. He said the government is now trying to achieve the evolution of other airports from neighboring countries in terms of its management. Kaya't mabuti na, kailangan na natin ayusin ito. More damaging than the occasional unflattering headlines are the inconveniences that many of its passengers undergo daily. Correct. Surot, daga, brown out o black out, pagnanakaw, inconvenience, lahat kasi gusto kumita ng pera sa mga hinayupak na yan. Tanggalin nyo lahat yan, i-purge mo na lang. No, pwede po ba yun, Ramon Ang? I-purge mo lahat sila, tanggalin lahat sila, mag-hire kayo ng bago. Pati yung management dyan, tanggalin nyo na, yung MIAA na yan, yung CAAP na yan, tanggalin nyo sila lahat dyan. Kasi, it also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delay and reduced number of flights. So, due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered, denying our economy in tourist receipts. The truth is, before our guests can swim, shop, sunbath, and surf, they must secure airline seats first. Correct. Under the PPP project, President Marcos underscored that it's not just about revenues that will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport in many ways, an investment in the future of the Philippines and the Filipino people. He said the PPP project will wrap up annual capacity from 35 million passengers per year to almost double or 62 million passengers a year. Ayan. Maganda naman ito. Tama po yan. No? Sige. Ramon Ang, we have faith in you. Ayusin nyo po yan. At least itong si Atong Ang, talagang confident ang Pangulo niya. Kasi meron pong ginawa yan dati na yung parang yung mga manukan, talagang ginawan niya ng paraan. Dapat lang, no? Kung para sa Pilipino at para sa ating bayan, no? Tulungan natin, promote natin siya, no? Ito naman ang sabi ni Jaime Bautista lang.
politiko. Mas masaya magbiyahe. Jaime Bautista sees growth in PH investment due to NAIA rehab. O, ayan. Masaya daw magbiyahe, sabi niya. Okay? Next. Punta naman tayo dun sa binibuild up na airport. Yung jump po sa Bulacan. Ano pa lang yan? Mukhang nagre-reclaim pa lang sila o whatever ginagawa pa lang. Pero, meron po kasing ginawa ngayon ang Senado. Meron silang isang bill na inaprubahan. Pero itong bill na po na ito ay parang i-re-refile lang ito. Kasi ito, maalala nyo, ito yung unang-unang bill na binito ng Pangulo. Kaya nga galit na galit yan yung atin niyang Tambalina. Diyan yata nagsimula yun. Kasi ano to isa sa mga author dito, si Tambalina. Ano ba yung Tokis? Ayan po, Philippine News Agency, binalikan lang natin. July 2, 2022. Kailan na, kailan na numpa ang Pangulo? After manumpa the following day, bito ka. Hindi pinirmahan ng Pangulo. Ha? President Marcos has vetoed the measure establishing a special economic zone and Freeport adjacent to the proposed airport city in Bulacan Province. Yan, binito niya yung Freeport Economic Zone. Ha? In his veto message, Marcos rejected House Bill 7575, which seeks the establishment of the Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport in Bulacan Town because of its provision that pose substantial fiscal risk to the country and its infringement on or conflict with other agencies, mandates, and authorities. Ito po. At the foreground, fiscal prudence must be exercised particularly at times when resources are scarce and needs are redundant. While this administration recognizes the objective of the proposed measure to accelerate economic growth in its locality, I cannot support the bill. Ayun ang sabi ng Pangulo, address kay Senate President and House Speaker. Marcos also explained that the enrolled bill lacks coherence in existing laws, rules, and regulations, noting that it has no provision for an audit by the Commission on Audit. May lulusot pa ha. Nakita nyo ang katalinuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Magalit na ang magalit, magtampo na ang magtampo, pero wala pala kayong it lacks an audit by Commission on Audit. Wow! Procedures for exploration of lands awarded to agrarian reform beneficiaries, and a master plan for the specific boundaries of the economic zone. He added that the proposed measure grants the proposed economic zone authority rule-making powers related to environmental protection that is not found in the charter of other economic zones. Ang dami palang binabiolate, mga kababayan. Mukhang hindi na pag-aralan ito mabuti. Ha? Diba? Additional burden on taxpayers. Marcos also said that he decided to veto 7575 because it will be an additional burden to taxpayers. Ay, nako. Mukhang minadali nyo yan. Kala nyo makakalusot kay Pangulo, ha? Ngayon, sino po ang nagalit dyan? Sino yung napuzzled? No? Ito po, si Tambalina. Jaime Marcos puzzled by Bongbong's veto of Bulacan Airport Ecozone Bill. Ayan po yung balita ng Inquirer noong July 4, 2022. Senator Jaime Marcos said on Monday she is puzzled by her brother President Bongbong Marcos' veto of a legislative measure seeking to create a Bulacan Airport City Ecozone. The President vetoed the measure that will have granted tax perks to a proposed special economic zone backed by a key campaign supporter, si Ramon Ang. Pero binito niya pa rin Ang kinakatakutan ko, baka hindi naaral ng maigi o may nanggagaling-galingan. Yan, dyan nagsimula yata sa akin lang opinion yung galit ni Tambalina, no? Baka kay FL. Kasi sabi niya, hindi naaral ng maigi o may nanggagaling-galingan. Sino bang mga nag-aaral niyan? Siyempre yung economic managers niya, yung lawyers ng mga pangulo, di ba? As if she was referring to anybody in particular, the lady senator said she had no idea. Wala ka palang idea, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Nakita niyo yung kagaguhan talaga nito, no? Yung flair for dramatics niya, nung papalaya. Hindi ko alam, wala akong alam, wala akong sinasabi. Gago pala talaga to simula-simula no? Nagmamaldita siya. Pero sinabi niya,
May naggagaling-galingan, no? Or hindi nabasa ng maigi. Tapos sasabihin niya, wala akong sinasabi. Hindi, kasi bago pa lang, bagong pasok pa lang itong administrasyon, baka minadali, baka hindi nakita lahat ng dinaanan sa dami ng hearing pabalik-balik. Bago pa lang daw yung administrasyon. Kailan ba binito? July 2nd. Pero sa dami daw ng hearing, pabalik-balik. You're confused, dude. Oh. Marcos' father said that she is praying that there will not be any chilling effect on these investments in the country. Wala naman nangyari, di ba? Wala pa nga yung airport. Hanggang ngayon, nakita ko, may nag-post sa FB ng picture. Hanggang ngayon, wala pa naitata yung structure. Puro lupa pa lang. Sabihin ko na yung totoo. Kinakabahan din ako na maling signos ito para sa ating mga investor, whether local or foreign. Kasi para sa akin, kung sino mag-i-invest na negosyo ngayon, tulungan na natin. Please, at kailangan natin ng trabaho at hanap buhay. Yun naman pala eh. Bakit hindi nyo i-open yung economy? True chacha. Gaga. Tulungan na daw natin ngayon. Ngayon na, dinaw na. Pumayag ka na sa chacha. Gaga. Ngayon, ito, 2 years after, almost 2 years. Latest lang po yan, nung Monday, sa GMA News Online. Senate approves bill creating Bulacan Airport Ecozone on final reading. Ayan. Yung counterpart po nito, mga kababayan, sa lower house, I think, sabi ni Salceda mukhang nasign na yata yun Hindi ko lang na-save, pero nakita ko po, nabasa ko. Meron ding counterpart yan sa house, no? Yan, sa Senado, ni-rework nila. Ano na, Aimee? The Senate on Monday approved on third and final reading a bill establishing the Bulacan Special Economic Zone and Freeport. Senate Bill 2572 was approved with 22 affirmative votes, 0 negative votes, and 0 abstention. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel voted in favor of the bill but with reminders. Lagi naman ganyan si Goku. Si Coco. Sorry naman po, Senator Coco Sabi ni Pimentel, siguro, we should pay attention to the constitutional requirement that before Congress creates a GOCC, government-owned and controlled corporation, there must be some sort of a test of economic viability of the GOCC we are creating, and I think this is undoubtedly a GOCC which we have created. So let's comply. May time pa naman. There's still time to comply with the constitutional requirement. Itong si Coco, hindi natin ito masisisi kasi he wants na walang aberya, na everything that they will do is based on the Constitution, which is good. Okay, so para wala nang abi-aberya. He noted that the veto message of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on the previous version of the bill seeking to create the Bulacan Economic Zone have many good points. Tignan nyo, binito ng Pangulo kasi nakita nila, binasa natin yung mga pagkakamali doon hanggang sa magkaroon ng yung sa tax. Laking tax impact niyan sa mamayan. At least, proactive. Ayan, had many good points. I hope that we have really addressed all those concerns. Let not the saying be proven a second time. Mr. President, let us devote the time before the finalization of this measure in the BICAM productively. BICAM meaning kasama na ang lower house. Make sure that the measure is compliant with the Constitution. Yan naman. Prior to Pimentel's manifestation, Senator Grace Poe, sponsor of the measure, said the vastly improved bill adheres to constitutional provision on land conversion. Isa na yun sa mga problema ng Pangulo Yung mga agrarian reform beneficiaries, baka matamaan nga naman, di ba? Which balances economic growth with environmental protection. Isa pa yan. Naalala nyo yung baha? Diyan sa Pampanga at Bulacan? Di ba? Nag-clog yung mga waterways. Environment yun. And that warrants greater local government unit representation at its helm. Yan. She thanked her fellow senators for voting for the approval of the bill, reiterating that this will spur investment, create more jobs, and will actually be a model not just here in the Philippines but all over Asia. Ayan.
earlier Poe said the economic potential of the proposed economic zone in Bulacan is around 130.939 billion pesos. O kung makakatulong yan sa bayan ng Bulacan at karatig bayan, magkakaroon ng maraming trabaho, so be it. Pero tandaan nyo rin naman yung ano niyan, yung magiging impact nan sa environment. Ang Bulacan, pag umuulan, talagang lumulubog po yan sa tubig. O, meron ba kayong ganon na maiwasan yan? Kaya dapat maano yan, masagot diyan yan. O hopefully na sabi nga ni Pimentel, lahat nung ano ng pangulo na mga binito niya naresolbahan nila. So sa House, mukhang meron din silang counterpart kasi magba-bycam na sila. Pag-iisahin na yung House bill and Senate bill, gagawa sila ng Republic Act niyan. Magiging batas kung pipirmahan ng pangulo, kung after ma-review ng mga legal team ng Pangulo and economic managers, hopefully, ma-create yan. No? Magdadala ng maraming trabaho yan. Okay, so yun lang. And ang concern natin is the environmental impact of that new airport at yung kung may magtatayo pang mga establishment dyan. Hopefully, alam nyo naman, ano tayo, tropical country. Ulan-ulan, ulan-ulan. Mamaya, konting monsoon rain lang, baha na kaagad. Paano yun, Grace po? Kailangan may environmental solution. Okay? So, yun lang po, mga kababayan. Napakaganda niyan. Yung bagong airport, sana ang dalangin natin, masolusyonan yan sa agarang panahon ni SMC Officer Ramon Ang. Mahusay po yan si Mr. Ramon Ang. No? Ayan ang dapat nating palakpakan. No? Talagang gusto niyang tulungan ng ating gobyerno. Oligarch sa oligarch. Tayong magagawa eh. Sila ang may pera, silang may kakayahan eh. O di ba? At least Pilipino, no? Magge-generate ng trabaho, hopefully gaganda ang serbisyo at hindi na mag-aalinlangan pa yung mga turista, yung mga agam-agam natin mawawala. Kung may nagtanim ng bala, droga, alamin niyo muna. Di ba? Ba't tanga-tanga naman nung tao na magdadala na ng droga sa airport? Alam mo namang bawal yun. Di ba? Saka sabihin nyo, sige, yung pa-fingerprint test nyo, kung meron akong fingerprint. Kung hinawakan ko talaga yung droga na yun, ako naglagay dyan. Di ba? Ganun lang yan eh. O di ba yung bala, yung tanim bala, sabi ng presidente, kunin nyo lang. Yung si Digong dati, kunin nyo lang, and then let them go. Di ba? Hindi, dinidetain, ganito, kinakasuhan. Talagang mga power trip eh. Wala kasi silang rules and regulation na talagang nangangapa sila sa dilim. Kasi nga, sila, hindi maayos. Kaya nagkawardi-wardi. O yan, kaya lalong nababati ko. So hopefully, sa pamamagitan ni Mr. Ramon Ang, mapaganda niya po yan. Sasaluduhan kita kung mangyayari yan na wala na. Di ba nasa worst airport list nga tayo? Kung magagawa mo yan, Mr. Ramon Ang, sasaluduhan talaga kita. No? Isa-shout out kita dito. Pero pag wala nangyari, wala. At ganun din po sa Bulacan Economic Zone Authority. Sana hindi lang po yung sa economic impact, kundi sa environmental impact. Kasi marami rin pong mamamayang nating kababayang Bulakenyo dyan na maapektuhan yan. Tulad na lang yung nangyaring pagbaha sa Pampanga at dyan nga po sa Bulacan. Napagpuan na barado yung floodgates eh. Papunta palabas ng Manila Bay kasi ang dami ring reclamation doon, nabarhan. Diba? Dapat yan kasama ang environment, mga environmentalist pag gumagawa ng ganyan eh. Diba? Siguro naman meron niya kasama ang DENR. Yung DENR on fire kayo ngayon. Nakasalang kayo sa oven. Sino kaya nagpasimula? Kasi hindi naman kaagad-agad maitatayo ang resort na yan. Yung panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, panahon ni Yulo, wala pa nga silang 2 taon eh. Yari kayo, pati Mount Apo. Baka gusto nyo magtayo na rin dun sa bundok ng Timbuktu. O better yet, dun sa bundok ng Susong Dalaga. Fresh na fresh. Baka pumasok dun si Mang Kanot. Di ba? Baka nandun si Kiboloy nagtatago sa bundok ng Susong Dalaga. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.